Isang pagpala at magandang araw po sa ating lahat mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila. Ngayon nga po ay binabaybay natin itong kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dito sa Maynila at magtutungo na nga tayo dito sa tinatawag na R10. Sisilipin natin yung sitwasyon dito. Kung matatandaan po ninyo, ito po ay kauna-unahan or isa sa mga na-clearing nitong nagdaang araw dahil nga po sa dami ng mga basurang nakatambak dito at inirereklamo na rin po ng mga residente at ng mga motorista dahil nga po sa walang kumukuha ng basura. Dahil nitong nakaraang administrasyon po ay ilang kontraktor po ng garbage collector ang umatras dahil sila nga po ay hindi nababayaran ng ayos. Maging yung Leonel na number 1 at matagal ng kontraktor ng Maynila ay sumuko na rin dahil hindi ho sila nababayaran. Kung mapapanood po natin yung mga live ni Yorme ay around 1 billion na po yung utang ng lahat-lahat. Dito pa lang po yan sa garbage collector. Ewan ko lang po dun sa ibang mga usaping bayarin sa ibang ahensya dito sa Maynila. So sa garbage collector pa lang po ay humigit kumulang nasa 1 billion na. Kaya naman magtutungo tayo ngayon dito sa R10. Sisilipin natin yung sitwasyon ngayon dito. Mel Lopez Boulevard po itong ating binabaybay ngayon. Isa po itong daanan na ito na isa sa mga hindi naman totally pero kinatatakutan po talaga ito ng ibang mga motorista. Lalong-lalo na yung bandaro ng konti sa R10, yung malapit na sa may boundary ng Nabotas. Nako, ito po ang kinatatakutan ng iilan kasi marami ho dito ang mga siga at maraming nangungursanada na mga nakatirahong malapit dito. Kaya naman yun ang ating sisilipin at isa rin po yan sa gagawa ng aksyon ni Mayor Isko na maging maayos ang lugar na to para kasi pag sinabing kinatatakutan dala po niyan ang pangalang Maynila. No choice na rin yung iba kasi ito na rin yung pinaka mas convenient at mas malapit na daanan kung pupunta ka po dito sa may panorte dito sa Metro Manila. Alright, so ito po at sa maganda ang panahon ngayon, makikita po natin napakalinis, napakaaliwalas. May mga nakikita tayong mga pakonti-konting mga naka-obstructs sa kalsada kasi yung iba hong bahagi dito ay mga talyer. So ingat na rin po tayo kung tayo ay dadaan dito, lalong-lalo na po sa mga katulad natin na siklista. Ayan, so approaching na tayo ngayon dito sa may Moriones at sa sunod pa ho tayo dadaan para sa sunod na kanto pat natin makikita itong Road 10 nga. Dito po yan sa may Kapulong Street kung saan ay isa sa mga na-clearing at natanggalan ng tone-toneladang basura. So sa ngayon, ginagawa po lahat ni Mayor Isko ang kanyang makakaya maging maayos lang ang Maynila dahil sabi nga niya, back to zero na naman po ang Maynila. Kung ang akala niya mas magiging maayos ang Maynila sa kamay ng pumalit sa kanya, pero nagkamali ho. Sa halip na tumaas ang standards ay mas lalo pang bumaba. At ayan po, madadaanan din pala natin dito itong mga nasunugan po dito sa part na to ng Tondo. Makikita nyo may mga tent po dyan. Isa rin po to nung nakaraan. Kung hindi ako nagkakamali, ang bumisita dito ay si Senator Bongo, At yan, mapapansin po ninyo, yung iba ay nasa tent pa rin po. At yun yung nakakaawa at nakakalungkot dito sa Maynila. Dahil nga po sa sobrang dami ng tao, sa sobrang dami ng bahay, sa siksikan, nagkukos na rin ng sunog yung iba. Dahil nga sa mga light materials na nakakabit dun sa bahay. Meron namang iba ay sinasadya, Ganyan yung tekniko ng iba, sinasadya yan para isipin nila, para ang mindset nila magkaroon sila ng mga panibagong tirahan o kaya naman yung iba ay nananadya talaga. So yan, medyo malapit-lapit na po tayo mga taga-Batang Maynila. So pagdating ho dito sa kalsadang to, lagi tayong mag-ingat dahil napakalalaki ho ng mga sasakyan dumadaan dito. Kita nyo yung mga container truck na yan.
Yan po yung mga makakasalubong at makakasabay ninyo dito sa lugar na ito. Kaya doble-doble ingat po kayo. Lalong-lalo na dun sa mga motorista, sa mga siklista na katulad ko po, no? Isa rin dyan na yun nga kinatatakutan yung mga nangungursonada rito. Kaya wag na wag ho kayo magsusuot ng alahas, wag na wag kayong magse-cellphone sa lugar na to. Kahit nga ho yung mga nakakotse talagang dinadali rin nila, no? Talagang kinukursonada rin nila. Kaya doble ingat po. So mayroon tayong nakikita rito na isang footbridge, pero sa tingin ko ay hindi na to dinadaanan dahil nakita ko sira na rin yung pinakang hagdanan niya. So mapapansin nyo, marami rin ho mga nakatira na rin sa bahaging ito. Yan. So shout out ho sa mga taga rito, sa mga nanonood sa atin, sa mga taga rito sa lugar na ito. Ayan, at nakarating na tayo dito sa may Kapulong Street. Pasok lang tayo dito ng sandali. Silipin lang natin. Ito po kasi yung mga lugar dito sa Maynila na bibihira ko rin lang mapuntahan. Hindi ako pamilyar sa lugar na to. Hindi ko po kabisado yung lugar na to. Unlike dun sa part ng Malate, Ermita, kaya po Santa Cruz, no, Sampaloc. Yan, medyo pamilya tayo dyan. Medyo kahit paano alam ko yung lugar na yan. Pero dito po sa bahaging ito ng Tondo ay medyo ligaw ho tayo rito. Kaya naman tinatandaan ko lang yung mga dinadaanan ko at hindi na ho ako lumulusot sa mga eskinita kasi baka kung saan pa tayo mapunta. So maayos naman, makikita ninyo napakalinis ng kalsada rito. At medyo maliwalas na po, no? Siguro ay nagkusa na rin yung iba na magtanggal ng mga nakahambalang sa daan dito dahil alam nilang kapag kumilos na po ang Maynila, talagang makukuha yung mga gamit na yan at talagang mag-ano pa sila, mag-aaksaya pa sila ng oras, mapuntahan lang yung, makuha lang ulit yung gamit na yan. So makikita ninyo, no, may nakasalubong tayong garbage truck, no? At mapapansin po ninyo na malinis, no, itong bahagi na ito ng Kapulong Street. Ngayon naman ay iikot tayo dito sa may Center Island kasi dito nung nakaraan sobrang dami ho talaga ng basura dito. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo, iikutan lang po natin itong bahagi na to ng Center Island. So Mel Lopez Boulevard na po ito. Lumabas na po tayo doon sa may Kapulong Street. So kung mapapansin niyo, linis ang bangketa rito, ha. Walang mga kung ano-ano, 'di ba? So yan po yung ginawang clearing operation ng isang araw. At pasalamat tayo, talagang binalik ng taong bayan si Yorme. Kasi alam ng tao, the Manileños remembered Isko Moreno of what he did in Manila during his term 2019 to 2022. At yun nga, dahil nga hindi niya inaakala na babalik na naman ito sa dati, kaya kinailangan niya ulit tumakbo. At ang Manileño matatalino na, alam nilang si Yorme lang naman talaga ang nag-iisang nakapagpabago o nakapagbigay ng dangal sa loob ng mahabang panahon dito sa Maynila. Ay grabe, ang ganda pala dito, no, sa bahaging ito. Actually ngayon lang po talaga tayo nakadaan dito, mga kababayan ko. Hindi ho talaga ako napapadaan dito. Pero grabe, no, ganito pala kaganda ang Mel Lopez ang bahagi na ito ng R10. So marami ho dito mga junk shop kung hindi tayo nagkakamali. Maraming mga junk shop po rito. So kadalasan lahat ng mga nangangalakal dito dinadala yung mga nakokolekta nila or binibili nila yung mga naglalako. So more on mga junk shop to. Ngayon naman tatawid po tayo dun sa kabila, dito sa kaliwa natin, para makita natin yung kabilang bahagi naman po. Ayan, mga taga-Batang Maynila, kita nyo naman kung gaano karaming mga sasakyan dito. Yung mga malalaking sasakyan, yan talaga yung mga kasabayan mo po rito. Kaya doble-doble ingat ho, no? Sana magkaroon din dito ng pedestrian. Kita nyo yung mga tao ay tumatawid na lang, sumasabay sa ratsyada, no? Sa ratsyada ng mga sasakyan rito. So napakadelikado. So sana malagyan po ito ng, it's either a footbridge or pedestrian lane, no, or stoplight, para naman kahit paano magkaroon ng ano dito. Intersection po kasi siya, no, pero wala tayong nakikitang guhit na linya. So ito na yung kabilang bahagi, Mel Lopez Boulevard pa rin, pero pabalik na po tayo patungo na to ng
dito sa may Luneta, no, dire-diretso lang ito. So pansinin nyo na kahit paano medyo maaliwalas, maayos na po yung bahagi na ito ng R10 at nakolekta na nga po yung mga basura. Pero ganun pa man ay may mga nakikita pa rin tayong mga pakonti-kunti lang na mga nakatambak sa gilid ng bahagi na ito ng bangketa ng kalsada rito sa R10. So ito po yung kung mapapanood nyo po dun sa live ni Yorme, isa to sa mga talagang tinuunan niya ng pansin, no, na maalis at makolekta lahat ng basura dahil ilang araw na nga pong nakatambay at walang kumukolekta. So papansinin nyo sa kanan natin, halos lahat ho yan mga junk shop ho talaga yung mga negosyo rito. Ayan, counterflow ang ating isang tricycle driver. Medyo isa rin yan sa inyong pagtutuon ng pansin, no? Maging alerto tayo sa mga tricycle na nagka-counterflow, hindi natin napapansin, baka mamaya mabangga na tayo. So ito, dito na tayo sa may intersection, T-section dito. So kung yung mapapansin, itong footbridge na to, itong tulay na to, dito ho napakaraming basura kahapon. Pansinin nyo ay meron pa rin mga nangongolekta po ng basura ngayon dito. Ayan, hindi pa ho tapos. So salamat din doon sa Lionel kasi pinag-usapan sila ni Yorme at tumugon naman agad sila. Tinulungan nila si Yorme, tinulungan nila ang Maynila na makapaghakot. Noong unang araw pa lang na umupo si Yorme, talagang walang sinayang na oras si Mayor Isko. Talagang i-deploy niya lahat ng kaya niyang i-deploy. Malinis lamang ang buong Metro Manila sa mga araw na yon na iniwan ng nakaraang administrasyon. Yun lamang po. Maraming salamat mga kababayan, mga taga Batang Maynila. Manila God first.